Anong mangyayari sa iyo kapag nakakain ka ng silica gel? Isang babae sa social media app ang masayang nagva-vlog kasama ang anak niya habang nag-unboxing ng in-order nilang mixed nuts online. Habang binubuksan ang laman ng package, may napansin siyang maliit na pakete na may Chinese characters. Iniisip niyang flavoring ito o condiments na hinahalo sa nuts. Kaya binuksan niya ito, kumuha ng kaunting powder at tinikman. Pero ilang segundo lang, napansin niyang kakaiba ang lasa. Hindi ito seasoning, hindi ito pampalasa. Ang natikman niya pala ay silica gel, ang maliliit na pakete na nilalagay para panatilihing tuyo at hindi masira ang produkto. Marami sa audience niya kilala ang pakete na ito. Madalas kasi may nakasulat ito na "Do not eat". Pero dahil Chinese characters ang nakasulat sa pakete, walang nabasang ganoon ng babae. Kaya gaano nga ba talaga ito kadelikado? Ano ang mangyayari sa katawan mo kapag aksidente kang nakakain o nakatikim ng silica gel? Lason kaya ito o baka naman meron ka pang dapat mahalagang malaman kung ano nga ba ang nasa loob ng paketeng ito? Kapag bumili ka ng bagong sapatos, bag, vitamins o kahit isang pack ng chichirya, madalas may maliit na puting packet na nakatago sa loob ng box o packaging. At kadalasan may nakasulat na malaking warning, "Do not eat" o "Huwag kainin". Minsan meron pang dagdag na "throw away" o itapon. Kaya ang automatic na naiisip ng karamihan, lason nito, parang isang kemikal na bawal hawakan at siguradong napakadelikado kapag aksidenteng nakain. Totoo naman, ang maliit na packet na iyon ay hindi talaga ginawa para kainin. Ito ang tinatawag na silica gel. Ang produktong ito ay sinimulang gamitin noong early 1900s at noong 1919, isang chemistry professor sa Amerika na si Walter A. Patrick ang nagpatent ng proseso para gawin ito. Kahit gel ang pangalan, hindi ito parang gel na ginagamit sa buhok o lotion na malambot at madulas. Ang silica gel ay isang matigas na material na kadalasang mukhang maliliit na transparent o puting beads, crystals o minsan powder, depende sa klase nito. Para lang itong maliliit na piraso ng salamin o butil ng asin. Ang pangunahing sangkap nito ay silicon dioxide o silica, isang natural compound na sobrang common sa kalikasan at matatagpuan sa buhangin, bato at maraming klase ng mineral. Sa madaling salita, ang silica gel ay gawa sa processed silica na dumaan sa espesyal na chemical treatment para maging isang substance na kayang kontrolin ang moisture sa paligid. At iyon ang pinaka-purpose nito, ang labanan ang moisture. May tubig kasi sa hangin na hindi nakikita. Tinatawag itong water vapor o moisture sa atmosphere. At para sa maraming produkto, malaking problema iyon. Kapag may moisture na pumasok sa isang bag ng chichirya, nawawala ang crunch at lumalambot ito. Sa bagong sapatos at bags, pwedeng magkaroon ng mabahong amoy, amag o moisture damage habang nakaimbak at binabiyahe. Sa vitamins at gamot, pwedeng masira ang tablets. Sa electronics, pwedeng magkaroon ng corrosion o kalawang ang metal parts. Sa mga lumang gamit sa museums, pwedeng tubuan ng amag o masira ang artifacts. Kaya sa loob ng maraming taon, naging common ang silica gel sa packaging ng halos lahat ng klase ng produkto. Nasa isang sulok lang ito ng kahon, pero may ginagawa itong malaking trabaho para mapanatiling tuyo ang laman ng package. At dahil sa itsura nito, maraming tao ang napagkakamalan nitong candy, asin, flavoring o seasoning packet. Lalo na kapag pagkain ng mismong produkto. Powder form ang laman o may kakaibang foreign text sa packaging. Pero paano nga ba talaga ito gumagana? Hindi naman literal na hinihigop ng silica gel ang tubig na parang straw o sponge. Ang silica gel ay gawa sa silicon dioxide, isang natural na compound na matatagpuan din sa buhangin. Pero ang kakaiba rito, ang bawat maliliit na bead ng silica gel ay puno ng napakaraming microscopic pores o napakaliit na butas na hindi nakikita ng mga mata. Sa labas, mukha lang itong simpleng butil, pero sa loob, para itong sobrang siksik na sponge na may napakaraming maliliit na spaces kung saan pwedeng pumasok ang water vapor o moisture sa hangin. At ang surface ng silica gel ay may tinatawag na polar covalent bonds. Dahil dito nagkakaroon ng natural na attraction sa pagitan ng surface ng silica gel at ng water molecules sa hangin. Dahil polar din ang water molecules, madaling dumikit ang mga ito sa surface ng silica gel. Kapag dumikit na ang water vapor, unti-unti itong pumapasok at naiipon sa microscopic pores sa loob ng bead sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na capillary condensation. Kaya habang tumatagal, parami ng parami ang moisture na naa-absorb at naiipon sa loob ng silica gel
kahit mukha lang itong maliit na bato o butil ng asin. Dahil napakarami nitong microscopic pores o maliliit na butas, napakalaki rin ng total surface area sa loob ng silica gel kahit maliit lang itong tingnan. Sa katunayan, ang 1 gram ng silica gel ay pwedeng magkaroon ng internal surface area na mahigit 700 square meters. Depende sa klase at pagkakagawa nito. Pero hindi ibig sabihin na lumalaki ang bead na parang basketball court. Ang tinutukoy dito ay ang pinagsama-samang surface ng napakaraming microscopic pores sa loob nito. Ibig sabihin, kahit maliit lang ang silica gel bead, napakarami nitong space kung saan pwedeng dumikit at maipon ng water vapor o moisture sa hangin. Pero kahit mapuno na ito ng moisture, hindi pa rin ito mukhang basa dahil nakakulong ang water molecules sa microscopic pores sa loob ng beads. Dahil sa kakayahan nitong sumipsip ng moisture, ang silica gel ay kabilang sa mga tinatawag na desiccant, mga substance na ginagamit para panatilihing tuyo ang mga produkto. Kabilang na rin dito ang clay at calcium chloride. Hindi lang tubig ang kayang ma-absorb ng silica gel, kaya rin itong maka-attract ng ilang gases tulad ng ammonia at sulfur dioxide. Kaya ginagamit din ito sa ilang filtration systems at gas masks. Sa katunayan, kahit mapuno na ng moisture, hindi nasisira ang silica gel. Kapag pinainit ito sa oven o microwave sa tamang paraan, pwedeng matanggal ang naipong moisture para magamit ulit ito. Kaya kahit madalas may nakasulat na throw away, hindi ibig sabihin na wala na talaga itong silbi. Sa katunayan, may ilang tao na nire-reuse ang silica gel para makatulong panatilihing tuyo ang mga lalagyan ng dokumento, sapatos, bags, at iba pang gamit na madaling maapektuhan ng moisture. Ngayon, ang pinakamalaking tanong, ano nga ba talaga ang mangyayari kapag nakain mo ang silica gel? Ang babaeng nag-vlog ay hindi naman namatay o nagkasakit. Sa katunayan, naging active pa rin siya sa pagre-review ng mga produkto online. Pero marami pa rin ang nagalit at nagpanic matapos niyang tikman ang silica gel. At understandable naman iyon. Dahil sa loob ng maraming taon, nakilala ang maliit na pakete na ito dahil sa nakakatakot na warning na do not eat. Pero ang totoo, kung standard silica gel lang ang aksidenteng nakain mo, malamang wala halos seryosong mangyayari sa'yo. Dahil ang ordinaryong silica gel ay chemically inert. Ibig sabihin, hindi ito madaling mag-react sa katawan at hindi ito basta nagiging toxic chemical sa loob ng tiyan. At kahit sumipsip pa ito ng kaunting moisture, napakaliit lang nun kumpara sa dami ng tubig sa katawan ng tao. Sa madaling salita, hindi ka basta matutuyuan ng tubig sa katawan dahil lang sa maliit na silica gel beads. Kadalasan, dadaan lang ito sa digestive system at lalabas din mula sa katawan. Pero bakit nga ba may do not eat o throw away warning? Dahil una sa lahat, choking hazard ang packet, lalo na para sa mga bata. Pwede rin itong magdulot ng irritation kapag naparami ang nakain. Dahil moisture-absorbing material ito, pwedeng mairita ang bibig, lalamunan o tiyan na maaaring magdulot ng stomachache o diarrhea. At hindi lahat ng silica gel ay pare-pareho. May ilang packets na may chemical indicator para ipakita kung puno na sila ng moisture. Ang iba rito ay gumagamit ng cobalt chloride, isang chemical na maaaring toxic kapag nakain. Ang ganitong klase ng silica gel ay kadalasang ginagamit sa industrial packaging, laboratory equipment, o ilang moisture-sensitive products. Madali lang rin itong makilala dahil may mga beads na kulay blue o pink, hindi katulad ng ordinaryong silica gel na karaniwang clear o puti. Kaya hindi dapat gawing challenge o trip ang pagkain ng silica gel, lalo na kung hindi mo alam kung anong klaseng packet ito. Mahalagang sundin pa rin ang do not eat at throw away warnings. Hindi dahil siguradong laso nito, kundi para maiwasan ng choking, irritation, o aksidenteng pagkain ng mas delikadong klase ng silica gel. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.